Ang hangin sa silid ay mabigat. Tila ba siksik sa halimuyak ng mga bulaklak na nagtatago ng katotohanan. Ang kamatayan ng isang mayaman sa marangyang burol ni Isabel Almonte, asawa ng batikang real estate mogul na si Roberto Almonte. Bawat sulok ay pinupuno ng pagpapaimbabaw. Nasa gitna ako ng mga nagluluksa, isang simpleng serbidora na abala sa pag-aasikaso. Ngunit ang aking mga mata ay hindi mapakali. Ang aking tingin ay bumalik-balik sa matayog na kabaong na animoy pinahiran ng ginto. Mayroong kakaiba, isang malamig na kurot sa aking bituka na hindi ko maipaliwanag. Hindi ito ang karaniwang kabaong na punong-puno ng bangkay na humihimlay. May kawalan doon, isang puwang na nagbibigay ng matinding kaba. Alam ko ang pakiramdam ng kamatayan. Nakita ko na ito ng maraming beses. Ngunit ito ay hindi tama. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay, ang panginginig ng aking labi. Isang tinig sa loob ko ang bumubulong, isang tinig na hindi ko madalas pinapakinggan. Ngunit ngayon ay malinaw na malinaw. Walang laman ng kabaong. Imposible. Walang sino man ang maniniwala sa akin. Ako lang ang abang serbidora rito. Sino ba ako para magsalita laban sa ganitong karangalan, laban sa ganitong trahedya? Ngunit ang pakiramdam ay kumakalat sa bawat himaymay ng aking katawan, isang matalim na kirot na hindi ko maaaring balewalain. Ang hangin ay tila nauubos sa aking baga. May dapat akong gawin. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit pakiramdam ko ay obligasyon ko ito. Isang bagay na nakasalalay sa aking kaluluwa. Huminga ako ng malalim. Nagtipon ng lahat ng lakas na mayroon ako. Lumakad ako pasulong, lampas sa mga mayayamang bisita na abala sa kanilang mga usapan at pakikiramay. Bawat hakbang ay tila isang malaking pagtalon sa kawalan. Hindi po. Ang salitang iyon ay lumabas sa aking bibig, marupok ngunit buo. Lumingon ang ilang ulo, ang kanilang mga mata ay nagtatanong. Pinilit kong panatilihing matatag ang aking boses, kahit na ang aking puso ay kumakabog ng napakabilis, tila gustong kumawala mula sa aking dibdib. Ang kabaong po, muli kong sinabi, mas malakas na ngayon. Walang laman po iyan. Isang halakhak ang pumailan lang mula sa isang babaeng may suot na mamahaling perlas. Nasisiraan ka na ba, iha? Sa gitna ng pagluluksa? Baka naman naghahanap lang ng atensyon. Bulong ng isa pa. Mainit ang aking pisngi, hindi dahil sa hiya, kundi sa galit. Alam kong tama ako. Nakita kong lumapit si Roberto Almonte, ang asawa ng namatay. Ang kanyang mukha ay balot ng pagod at galit. At alam kong naghahanap siya ng outlet para sa kanyang pighati. Ang kanyang tingin ay matalim. At ito ay tumagos sa akin na animoy hinuhusgahan ako mula ulo hanggang paa. Ano ang sinasabi mo, babae? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng awtoridad na hindi ko masisira. Ngunit ang aking tingin ay matatag. Nakasalalay ang isang bagay na mas malaki kaysa sa aking sariling reputasyon. Wala pong laman ng kabaong. Hindi po si Ginang Isabel ang nasa loob. Ang bulungan ay naging mas malakas, ngunit sa kabila ng lahat ng paghamak, may nakita akong bahid ng pagdududa sa mga mata ni Roberto. Isang maliit na kaba, na tila nagising sa gitna ng kanyang sariling kalungkutan. Mayroon siyang isang koneksyon kay Isabel na hindi ko maipaliwanag. Isang koneksyon na nagpapaalala sa kanya na ang aking sinasabi, gaano man ito kaimposible, ay maaring may katotohanan. Tila ba mayroong hindi nakikitang kamay na humahawak sa oras, pinipilit itong tumigil. Tumahimik ang lahat. Ang tanging naririnig ay ang aking humihingal na paghinga at ang mabagal na pagtibok ng aking puso. Buksan ang kabaong, utos ni Roberto. Ang kanyang boses ay malalim at naglalaman ng matinding pag-asa at takot. Isang matandang Ginoo ang lumapit sa kabaong. Ang kanyang kamay ay nanginginig.
habang dahan-dahan niyang binuksan ang takip. Ang bawat sentimetro ng pagbukas ng kabaong ay tila isang suntok sa aking dibdib, ngunit hindi ako gumalaw. Kailangang makita nila, kailangang malaman nila ang katotohanan. At pagkatapos, sa wakas, bumukas ng tuluyan ang kabaong. Ang lahat ng ingay ay namatay. Tila ba'y kinuha ng hangin. Walang bulungan, walang pagtawa. Tanging katahimikan, isang uri ng katahimikan na sumisipsip sa lahat ng tunog, na nag-iiwan ng isang nakakabinging kawalan. Ang kabaong ay ganap na walang laman. Isang malalim na buntong hininga ang pumutol sa katahimikan na sinundan ng kaguluhan. Ang aking mga mata ay nakatitig kay Roberto. Ang kanyang muka ay namumutla. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding pagkabigla at takot. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga muka ay balot ng hindi kapani-paniwalang pagkabigla. Ngunit sa likod ng lahat ng kaguluhan, sa isang madilim na sulok ng silid, isang babaeng may matulis na balikat ang ngumiti ng bahagya. Isang ngiti na tila hindi para sa anumang bagay na naroroon, kundi para sa isang sikreto na siya lamang ang nakakaalam. Nakita ko ang nanggiting iyon. Ito ay lumipas ng napakabilis, halos hindi napapansin. Ngunit ito ay sapat na. Sapat na para malaman kong tama ako. At sapat na para malaman kong nagsisimula pa lang ang lahat. Ang pagkabigla ay isang malamig na kamay na humawak sa aking lalamunan, pumipigil sa bawat hininga. Walang laman ng kabaong. Ang salita ni Maya Soriano, ang hamak na serbidora na yon, ay umalingaw-ngaw sa aking isipan na animoy isang sumpang nagkatotoo. Ang aking mundo na binuo sa pundasyon ng yaman at prestihiyo ay biglang gumuho sa isang kisap mata. Kaguluhan. Iyan ang tanging salitang makapaglalarawan sa nangyari pagkatapos. Ang mga flash ng kamera ng mga mamamahayag ay nagbubulag sa akin. Ang kanilang mga tanong ay pumunit sa aking pagkatao. Nasaan si Ginang Almonte? May kinalaman ba kayo sa pagkawala niya, Sir Roberto? Ang bawat salita ay isang saksak. Hindi ko masagot. Hindi ko alam. Tinawag ko agad ang pulisya, ngunit ang kanilang mga mukha ay puno ng pagdududa. Walang ebidensya, walang nakitang bakas. Tanging ang aking testimonya at ang nakakabaliw na pahayag ng isang serbidora. Pakiramdam ko ay nag-iisa ako, kahit na napapaligiran ng mga tao. Ang aking mga tauhan ay nagkakandara pa. Ang aking mga abogado ay abala sa pagprotekta sa aking pangalan. Ngunit ang lahat ng ito ay walang saysay kung wala si Isabel. Si Isabel, ang aking asawa. Ang eleganteng, matatag, at minsan ay may bahid ng pagiging tuso na Isabel. Paano siya naglaho? At bakit? Naisip ko ang kanyang ngiti, ang kanyang mga mata na puno ng pagpaplano, at ang isang kurot ng takot ay bumalot sa akin. Kilala ko siya bilang isang babaeng hindi madaling mapasuko, ngunit ang sitwasyong ito ay lumalagpas sa lahat ng aking inaasahan. Pumunta ako sa opisina ng kapitan ng pulisya. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Kailangan nating hanapin siya. Sigaw ko. Ang aking tinig ay halos basag. Gamitin ang lahat ng mapagkukunan. Mayaman ako. Gawin ang lahat ng kailangan. Ngunit ang kapitan ay kalmado lamang. Ang kanyang tingin ay matalim. Sir Almonte, ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya, ngunit walang bakas. At meron kaming napakagulong sitwasyon sa iyong burol. Ang babaeng iyon, si Maya Soriano. Ang pangalan niya ay muling umalingaw-ngaw. Maya Soriano, ang babaeng may matalas na mata at tahimik na paninindigan. Ang kanyang mukha ay sumagi sa aking isipan. Ang kanyang tapang nang ipinahayag niya ang katotohanan sa kabila ng paghamak ng lahat. Nakakainis. Bakit siya? Isang serbidora?
Ngunit siya ang nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin ang isang bagay na maliwanag na nakatago sa ilalim ng ilong ng lahat. At ako, ang milyonaryo, ay walang nakita. Ano naman kay Maya Soriano? Tanong ko, may bahid ng iritasyon. Sabi niya, may nakita siyang nangiti sa isang babae sa dulo ng silid, sir. Isang babaeng nagmamadaling umalis pagkatapos. Isang ngiti? Sa gitna ng trahedya, ang ideyang yon ay nagpadagdag sa aking kaguluhan. Nagsimula akong mag-isip, sino ang may motibo? Sino ang makikinabang? Maraming nakikipagkompetensya sa akin, sa aming yaman. Ngunit ang ideya na may ngumingiti habang nagluluksa ako, nakakagalit. Napagdesisyonan kong hanapin si Maya. Kahit na sa loob ko ay kinasusuklaman ko ang ideya na umasa sa kanya, may isang bahagi sa akin na nagsasabi na siya ang susi. Pumunta ako sa kanyang tirahan, isang maliit na apartment sa isang squatters area. Ang kaibahan sa aming mundo ay nakakabingi. Nakaupo siya sa isang upuan, kalmado, kahit na mukhang pagod. Ang kanyang mga mata ay matatag. Ano po ang maitutulong ko, sir? Tanong niya. Gusto kong malaman ang lahat ng nakita mo, bawat detalye. Utos ko. Ang aking tono ay dominante pa rin. Nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit ang kanyang mga salita ay naglalaman ng matalim na obserbasyon. Ang posisyon ng kabaong, ang amoy ng bulaklak, ang kanyang pakiramdam, at ang nangiti. Isang babaeng matangkad po, may balikat na matulis at may itim na buhok na nakapusod. Mabilis po siyang umalis, sir. Ang impormasyong yon ay tila isang maliit na piraso ng puzzle. Ngunit sino? Nagsimula akong maghinala sa lahat, sa mga kasosyo ni Isabel, sa mga may inggit sa amin. Ang bawat mukha sa burol ay nagsimulang maging isang suspek sa aking isipan. Pauwi ako, ang aking ulo ay puno ng mga tanong. Ang marangyang mansyon ay tila isang malaking, malamig na kulungan. Lumakad ako sa silid tulugan ni Isabel. Ang bawat gamit niya ay nagpapaalala sa kanyang presensya. Hinawakan ko ang kanyang mga damit, ang kanyang mga alahas, at naramdaman ko ang matinding pangungulila. Nasaan ka, Isabel? Sa kanyang vanity table, nakita ko ang isang maliit na diary. Hindi ko alam na mayroon siyang ganito. Hindi siya mahilig magsulat, ngunit binuksan ko ito. Ang unang ilang pahina ay puno ng mga tipanan at mga paalala. Ngunit sa kalagitnaan ng diary, may nakita akong mga salitang nakasulat sa isang iba't ibang sulat kamay. Ito ay hindi kay Isabel. Hindi ito ang kanyang mga salita. Ang mga traidor ay hindi kailanman magtatago ng matagal. Ang mga salitang yon ay nagpatayo ng balahibo sa aking batok. Sino ang sumulat nito at para kanino? Napansin ko ang isang pangalan na paulit-ulit na binanggit sa mga pahina. Isang pangalan na narinig ko na bago. Elena Vergara. Ang dating kasosyo ni Isabel. May kasaysayan silang hindi maganda. Mabilis akong tumawag. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol kay Elena Vergara. Ang desperasyon ay nagtulak sa akin. At ang bawat piraso ng impormasyon ay mahalaga. Sir Roberto? Tanong ng aking kalihim sa kabilang linya. Kailangan ko ang impormasyon tungkol kay Elena Vergara. Lahat. Ngayon na. Nangibabaw ang katahimikan sa kabilang linya. Pakiramdam ko ay nasa gitna ako ng isang malaking bagyo at wala akong matatakbuhan. Ngunit hindi ako susuko. Hindi ko maaaring sukuan si Isabel. Ngunit may isang bahagi sa akin na kinikilala na kailangan ko ang tulong. Kahit mula sa isang taong tulad ni Maya. Ang ideya ay nakakainis, ngunit totoo. Ang kaguluhan sa mansyon ng mga Almonte ay unti-unting humupa, ngunit ang ingay sa aking isipan ay nanatili. Ang mukha ni Roberto Almonte, na puno ng galit at pagkalito, ay tila nakaukit sa aking alaala. Ang aking pakiramdam ay hindi nagkamali. Walang laman ang kabaong. Ngunit ang tanong ay nanatili.
Bakit? At nasaan si Ginang Isabel? Hindi ko maalis ang ideya sa aking isipan. Bilang isang serbidora, madalas akong nasa likod lamang, nakikinig sa mga bulungan, nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. At ang nangiti na nakita ko sa babaeng iyon, sa dulo ng silid, ay sapat na para magtanim ng isang binhi ng pagdududa sa aking puso. Ito ay hindi isang nangiti ng pagluluksa, kundi isang nangiti ng tagumpay. Ang aking trabaho ay maaaring tapos na, ngunit ang aking kalooban ay hindi. May isang bagay na nagsasabi sa akin na kailangan kong malaman ang katotohanan. Hindi ito tungkol sa pera o reputasyon. Ito ay tungkol sa isang buhay na marahil ay nasa panganib. At sa isang kakaibang paraan, pakiramdam ko ay konektado ako kay Ginang Isabel. Nagsimula akong magtanong, lihim. Ginagamit ko ang aking mga koneksyon sa mga kapwa ko serbidora at mga katrabaho na nagtatrabaho rin sa iba't ibang tahanan ng mga mayayaman. Ang mga kasambahay, hardinero, at driver, sila ang mga taong nakakarinig at nakakakita ng lahat. Nabalitaan mo na ba ang tungkol kina Almonte? Tanong ko kay Aling Nena, isang matandang hardinera na matagal nang nagtatrabaho para sa iba't ibang pamilyang mayayaman. Naku, oo. Nakakagulat talaga. Ang sabi-sabi, baka may ibang asawa si Sir Roberto. Bulong niya na sinundan ng isang sulyap sa paligid. Ngumiti ako ng tipid. Hindi po yata yon. May sinabi si Sir Roberto sa akin tungkol sa isang dating kasosyo ni Ginang Isabel, si Elena Vergara po. Kumunot ang noo ni Aling Nena. Ah, si Elena. Naku. Magulong kasaysayan yan. Narinig ko noon na si Ginang Isabel mismo ang nagbunyag ng panloloko niya sa negosyo. Matindi raw ang galit ni Elena kay Ginang Isabel. Parang gusto niyang maghiganti. Ang impormasyong yon ay tila isang bagong piraso sa aking puzzle. Elena Vergara. Ang pangalan ay pamilyar. Naisip ko ang diary na nakita ni Sir Roberto at ang pangalan ni Elena ay lumabas din doon. Ano pa po ang alam ninyo tungkol sa kanila? Tanong ko. Sinisikap na panatilihing casual ang aking boses. Dati raw, matalik na magkaibigan niyang dalawa bago maging magkasosyo, kwento ni Aling Nena. Pero nung nabuking ang panloloko ni Elena, tila ba nagalit ng husto si Isabel. Sabi-sabi, si Elena raw ang dahilan kung bakit nawalan ng lahat ang kanyang pamilya pagkatapos ng insidente. Isang kurot sa aking puso. Ito ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa paghihiganti. Naalala ko ang isang pangyayari ilang buwan na ang nakakaraan. Nagtatrabaho ako sa isang charity gala na inorganisa ni Ginang Isabel. Nakita ko siyang nagmamadali patungo sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay namumutla habang binabasa ang isang liham. Pagkatapos noon, naging mas tahimik siya, mas malayo. Tila may isang bagay na nagpapahirap sa kanya, isang bagay na hindi niya ipinapakita kay Sir Roberto. Nagpasya akong kailangan kong makakita ng mas marami. Nasaan ba ang dating opisina ng kumpanya ni na Isabel at Elena? Sa tulong ng isa pang kaibigan na driver, nakuha ko ang address. Isang luma at malaking gusali sa gitna ng syudad na ngayon ay halos walang laman. Pumasok ako sa gusali, ang aking mga hakbang ay maingat. Ang mga lumang kagamitan ay nakakalat. Ang hangin ay puno ng alikabok at ang amoy ng nakalipas na panahon. Sa bandang dulo ng hallway, nakita ko ang isang pinto na may lumang karatula. Almonte Vergara Holdings. Binuksan ko ang pinto. Ang opisina ay madilim at malamig. Ang mga desk ay nababalutan ng manipis na alikabok. Tila matagal nang walang gumamit. Lumakad ako sa paligid. Hinahanap ang anumang kakaiba. May mga lumang folder, mga resibo, ngunit wala akong nakitang anumang direkta. Ngunit nang lumuhod ako para tingnan ang ilalim ng isang lumang cabinet, may nakita akong kakaiba. Sa ilalim ng makapal na alikabok, sa gilid ng sahig, may isang maliit na bahagi ng alpombra ang medyo nakaangat.
Dahan-dahan kong inangat at doon, nakasiksik sa ilalim ng alpombra, ay isang maliit na piraso ng papel. Dilaw na ito dahil sa katagalan, ngunit ang ink ay malinaw pa rin. Mayroong isang kakaibang simbolo na nakasulat dito, isang uri ng disenyong geometriko, at sa ilalim nito, isang address. Isang address na para sa isang lumang bodega na malayo sa syudad. Biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Ito ba ang tinatawag na manhwas na hinahanap ng lahat? Ang aking intuition ay nagsasabi sa akin na ito ay mas malaki kaysa sa isang simpleng address. Ito ay isang paanyaya sa isang lihim. Isang lihim na nagtatago ng katotohanan sa likod ng pagkawala ni Ginang Isabel. Ang pangalan ni Elena Vergara ay umalingaw-ngaw sa aking isipan na animoy isang masamang awit. Elena, ang babaeng matagal nang nawala sa aming buhay, ang dating kasosyo ni Isabel na nahuli sa pandaraya. Ang impormasyon mula sa aking sekretarya ay kumpirmasyon ng aking hinala. Matindi ang kanilang alitan at nawala ang lahat ni Elena dahil kay Isabel. Ang paghihiganti ay isang malakas na motibo. Kaagad akong nag-ayos ng pagpupulong kay Elena. Nais kong makita siya ng harapan, suriin ang bawat galaw niya, bawat salita. Lumitaw siya sa aking opisina kinabukasan, isang larawan ng kalmado at elegansa, na animoy walang bahid ng nakaraang gulo. Ang kanyang itim na buhok ay nakapusod ng mahigpit, at ang kanyang mga mata ay matalim. Ngunit merong isang uri ng malambing na kaplastikan sa kanyang ngiti. Roberto, sabi niya. Ang kanyang boses ay malambing. Lubos akong nalulungkot sa nangyari kay Isabel. Hindi ko inasahan ito. Kahit pa nagkaroon kami ng mga di pagkakasundo noon, hindi ko gugustuhin ang ganito. Nilibot ko ang aking mga mata sa kanya. Hindi ako sigurado kung maniniwala ba ako sa kanyang sinasabi. Narinig ko ang tungkol sa inyong nakaraan, Elena. Hindi mo ba siya kinamumuhian? Umiling siya na tila nasasaktan. Siyempre, nagkaroon ako ng sakit ng kalooban, Roberto. Sino ang hindi magkakaganoon? Ngunit ang panahon ay nagpapagaling ng lahat ng sugat. At ang paghihiganti, hindi yun ang sagot. Alam kong nagdududa ka sa akin. Ngunit ako ay nag-aalala rin kay Isabel. At kung may maitutulong ako, kahit anong paraan, gagawin ko. Ang kanyang mga salita ay tila makatotohanan, ngunit may isang bagay sa kanyang mga mata na nagpakaba sa akin. Mayroon siyang isang paraan ng pagsasalita na tila ba'y ginagabayan niya ang bawat reaksyon ko. Ano sa tingin mo ang nangyari? Tanong ko. Sa totoo lang, Roberto, sabi niya, bumuntong hininga. Si Isabel ay may maraming mga lihim. Hindi ko alam kung gaano mo siya kakilala, ngunit meron siyang mga transaksyon na hindi malinis. May mga tao siyang nakasagutan. Siguro, may kinalaman ito sa negosyo. Narinig ko rin ang mga bulungan tungkol sa kanyang pagiging mahinang magtago ng kanyang emosyon sa ilalim ng kanyang matapang na fasad. Ang kanyang mga salita ay tila ba'y naglalabas ng isang hindi nakikitang usok ng pagdududa na dahan-dahang lumalason sa aking isipan. Si Isabel may mga lihim. Oo, alam kong may mga bagay siyang hindi sinasabi, ngunit mga transaksyon na hindi malinis, mahina. May alam ka bang partikular na transaksyon? Tanong ko. May isang malaking lupain sa probinsya ng Batangas na acquire niya ito sa isang kontrobersyal na paraan. May mga pamilyang napilitang umalis. Narinig ko na mayroon siyang isang fixer doon na nag-aasikaso ng lahat. Siguro, may kinalaman ang mga taong yon. Ang ideyang iyon ay nagbigay sa akin ng bagong pag-asa. Batangas, isang fixer. Hindi ito imposibleng motibo. Ang kanyang impormasyon ay tila nagkakatugma sa mga bulungan na narinig ko sa mga nakaraang buwan. Handa akong tumulong sa paghahanap, sabi ni Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalasakit. Mayroon akong mga koneksyon doon
Mga taong mapagkakatiwalaan, mas mabilis kaysa sa pulisya. Hindi ko lubos na pinagkakatiwalaan si Elena, ngunit ang desperasyon ko ay lumalaki. Ang pulisya ay mabagal at ang mga mamamahayag ay patuloy na naghuhukay. Kailangan ko ng mga resulta. Ngayon na, tinanggap ko ang kanyang alok. Sa loob ng ilang araw, si Elena ay naging bahagi ng aking personal na paghahanap. Pinagkalooban niya ako ng mga manhwas, mga lumang numero ng telepono, mga pangalan ng tao, mga address sa Batangas. Ang bawat isa ay tila nagtuturo sa isang bagong direksyon. Ngunit sa huli, ang lahat ng ito ay naging walang saysay. Nagpadala ako ng sarili kong team para maghanap, ngunit walang makitang Isabel. Sa tuwing nahihirapan ako, si Elena ay naroon, nagbibigay ng mga suporta at nagtatanim ng mas maraming pagdududa. Marahil Roberto, dapat mo ring tingnan ang mga taong malapit sa iyo, ang mga alam mo. Minsan, ang kaaway ay ang taong hindi mo inaasahan. Ang kanyang mga salita ay sumagi sa aking isipan. Maya Soriano, ang serbidora, ang kanyang pahayag, ang kanyang mga obserbasyon. Nagsimula akong magduda sa kanya. Posible bang siya ang kasabwat? Sino ang makikinabang sa kaguluhang ito? Ang ideya ay katawa-tawa. Ngunit sa aking desperasyon, nagsimula akong magduda sa lahat. Isang gabi, habang abala ako sa pagrepaso ng mga dokumento na ibinigay ni Elena, natanggap ko ang isang mensahe sa aking cellphone. Isang larawan, malabo. Ngunit malinaw ang imahe ng isang babae na nakatali, nakatago sa isang madilim na silid. Ang kanyang mukha ay hindi malinaw, ngunit ang kanyang buhok at ang kanyang posisyon ay tila kay Isabel. Ang lokasyon ng larawan ay nakatag sa Batangas. Sir Roberto, nakita ko na ang hinahanap mo. Ito ang mensahe. Ang aking puso ay lumukso sa aking dibdib. Siya nga. Si Isabel. Ang ngiti ni Elena. Ang kanyang mga bulungan. Ang lahat ay tila nagkakatugma ngayon. Kailangan kong pumunta doon. Ngayon na. Ang maliit na piraso ng papel na may kakaibang simbolo at address ng bodega ay nakasalampak sa aking palad. Tila ba'y isang mabigat na sikreto. Hindi ako makatulog sa loob ng 2 gabi. Ang aking isip ay abala sa pagbuo ng mga posibleng sitwasyon. Ang address ay nagtuturo sa isang lumang bodega sa labas ng syudad, isang lugar na bihira ng puntahan. Ngunit bakit doon? At bakit may simbolo? Kailangan kong pumunta. Kahit na alam kong mapanganib, ang aking intuition ay nagsasabi sa akin na ito ang tamang landas. Hindi ko maaaring ipagkatiwala ang buhay ni Ginang Isabel sa mga pulisya na tila ba'y nawawalan na ng pag-asa o kay Sir Roberto na masyadong abala sa kanyang sariling mundo ng kapangyarihan. Maaga pa lang ng umaga, bago sumikat ang araw, ay lumarga na ako. Sumakay ako sa isang lumang bus at pagkatapos ay naglakad sa isang madilim at masukal na kalsada. Ang hangin ay malamig at ang tanging naririnig ko ay ang pagtibok ng aking puso. Ang bodega ay matayog at balot ng lumot, tila isang nilalang na natutulog sa gitna ng kagubatan. Pumasok ako ng maingat. Ang aking mga mata ay abala sa pag-scan sa bawat sulok. Ang loob ay madilim at tahimik. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa maliliit na butas sa bubong. Mayroong amoy ng lumang kahoy, alikabok, at isang bahagyang amoy ng matamis na bulaklak, ang parehong amoy na naramdaman ko sa burol ni Ginang Isabel. Lumakad ako sa loob. Ang aking mga yapak ay umaaling-aungaw sa katahimikan. Walang bakas ng tao, walang tanda ng paglaban. Walang kahit anong pahiwatig na mayroong inilagay dito na puwersahan. Ngunit may mga kakaibang bagay na aking napansin. May isang maliit na bahagi ng sahig na tila kamakailan lang nilinis, kahit na ang iba pang bahagi ay puno ng alikabok. Mayroong mga maliliit na bakas ng sapatos na tila ba'y pilit na pinunasan. At sa isang sulok, nakita ko ang isang natitirang piraso ng puting tela
na animoy hinahawakan ng isang bagay na matalim. Hindi ito tela ng damit, kundi tela na ginagamit sa mga palamuti. Ang lahat ng ito ay tila ba'y nagtuturo sa isang direksyon, isang itinatagong tanghalan, isang lugar na sadyang inihanda, hindi isang lugar kung saan sadyang nakakulong ang isang tao, isang lugar na sadyang inihanda, hindi isang lugar kung saan sadyang nakakulong ang isang tao. Ito ay isang bitag. Biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Naramdaman ko ang lamig na gumapang sa aking likod. Ang maliit na piraso ng papel. Ang kakaibang simbolo. Ito ay hindi lamang isang address. Ito ay isang pahiwatig. Isang decoy. Si Elena Vergara. Ang kanyang nangiti. Ang kanyang kalmado na presensya sa kabila ng lahat. Nagsimula nang magkonekta ang mga piraso sa aking isipan na animoy mga ilaw na bumubukas isa-isa. Siya ang gumawa nito. Siya ang nagplano ng lahat. Ang simbolo. Naisip ko ito. Nakita ko na ito dati. Sa isang lumang magasin sa bahay ng isang amo. Isang art gallery na pag-aari ng isang malapit na kaibigan ni Elena. Ito ay isang logo. Isang napakakilalang logo. Ngunit bakit ito nasa papel na yon? Mabilis akong lumabas ng bodega. Ang aking mga yapak ay nagmamadali. Kailangan kong sabihin ito kay Sir Roberto. Kailangan kong sabihin sa kanya na si Elena ang nasa likod ng lahat. Sumakay ako sa unang jeepney na nakita ko. Ang aking puso ay kumakabog ng malakas. Sinubukan kong tawagan si Sir Roberto, ngunit walang sagot. Ilang beses ko siyang tinawagan, ngunit puro answering machine lang ang naririnig ko. Pakiramdam ko ay lumulubog ako sa isang malalim na hukay at walang makakatulong. Naisip ko ang balita tungkol sa paghahanap ni Sir Roberto sa Batangas, ang mga manhwas na ibinigay ni Elena. Ito ay bahagi ng kanyang plano. Ginagamit niya si Sir Roberto. Nagpatuloy ako sa paglalakbay. Ang aking mga mata ay nakatitig sa bintana ng jeepney. Ang syudad ay dahan-dahang nagising at doon, sa isang lumang medyo gibagibang gusali sa dulong bahagi ng syudad, sa likod ng isang mataas na pader na halos hindi nakikita, nakita ko si Elena. Nagmamadali siyang lumabas mula sa gusali. Ang kanyang mukha ay seryoso. Mayroong isang itim na van na naghihintay sa kanya. Ngunit ang kanyang tingin ay nakatuon sa isang direksyon na tila ba'y mayroon siyang iniiwan sa likod. Ang gusali ay luma, puno ng mga bintanang basag at mga pader na may graffiti. Ito ay isang lugar na madalas pagmulan ng mga urban legend ng mga nakalimutang kwento. Nagtago ako sa likod ng isang poste ng kuryente. Ang aking hininga ay pinipigilan. Hindi niya ako nakita. Sumakay siya sa van at mabilis itong umalis. Ngunit ang gusaling iyon, may kakaiba. Ang lugar ay hindi maganda para sa isang tao na tulad niya. Walang nakikita. Tahimik. Walang mga kapitbahay. At ang kanyang tingin, bago siya sumakay sa van, ay isang tingin ng pag-aari. Tila ba'y mayroon siyang mahalagang bagay na iniiwan doon. Ito ay hindi ang bodega. Ito ang totoong lugar. Ang tunay na lambat ng gagamba. Ang aking isip ay nagsimulang mag-ugnay ng mga dots. Ang nangiti niya sa burol. Ang kanyang mga tulong kay Sir Roberto. Ang mga maling manhwas. At ngayon, ang gusaling ito. Si Elena Vergara ay hindi lamang naghihiganti. Nilalaro niya kaming lahat. At si Ginang Isabel ay biktima ng isang napakapanganib na laro. Kailangan kong makakita ng mas marami. Kailangan kong kumpirmahin. Ngunit paano? Kung lalapit ako, baka mapansin niya ako. At kung maghihintay ako kay Sir Roberto, baka huli na ang lahat. Alam kong nasa panganib si Ginang Isabel. At ngayon, alam ko kung nasaan siya. Ang araw ay sumisikat na. At ang syudad ay unti-unting nabubuhay. Ngunit sa aking puso, ang takot at pag-asa ay nagsasama, na animoy nagbabanggaan. Hindi ko maaaring hayaang manalo si Elena. Kailangan kong gawin ang isang bagay. Ang paglalakbay sa Batangas ay tila isang walang katapusang bangungot. 4 na araw kaming naghahanap. Ang bawat sulok ng liblib na lugar ay inikot.
Ang bawat abandonadong bahay ay ni Raid. Ngunit wala. Walang bakas ni Isabel. Ang larawan na ipinadala sa akin ay tila isang anino lamang na lumilitaw sa aking isipan sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata. Ang pag-asa na ibinigay ni Elena ay unti-unting naging abo. Nag-iiwan ng isang mapait na lasa sa aking bibig. Ang bawat tawag ni Elena ay laging may bagong manhwas. Isang lumang kubo na may kakaibang ilaw sa gabi. Isang mangingisda na may nakitang babae na may kaparehong description. Ngunit ang bawat lead ay isa lamang patibong. Isang walang kabuluhang paghahanap na nag-ubos ng aming oras at lakas. Ang aking mga tauhan ay pagod na. Ang kanilang mga mukha ay balot ng pagkadismaya. Sa ikalimang araw, habang papalubog ang araw, nakita ko ang isang maliit na sobre na nakasuksok sa pintuan ng lumang kubo na aming huling hinanap. Walang pangalan. Hindi nakasil. Binuksan ko ito nang may nanginginig na mga kamay. Sa loob ay isang piraso ng papel na may sulat kamay na hindi pamilyar sa akin. Sana ay naging masaya ka sa iyong paghahanap, Roberto. Ang pag-asa ay isang mapanlinlang na bagay. Hindi ba? Akala mo, mahahanap mo ang iyong Isabel. Ngunit ang totoo, pinaglalaruan ka lang. Habang ikaw ay naghahanap sa wala, ako ay naghahanda ng mas malaking sorpresa. Ang mga salitang yun ay tumagos sa akin na animoy isang matalim na kutsilyo. Si Elena, ang nangiti niya sa aking opisina, ang kanyang kalmado na boses, ang kanyang pagtulong, ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Pinaglalaruan niya ako, ang pinakamakapangyarihang Almonte, na animoy isang bata. Ang pagkabigla ay pinalitan ng matinding galit. Kinuha ko ang aking cellphone at agad na tinawagan si Elena. Elena, ano ito? Sigaw ko. Ang aking boses ay halos pumutok. Ang kanyang boses sa kabilang linya ay kalmado pa rin na animoy wala siyang pakialam. Ano ang tinutukoy mo, Roberto? Ang iyong paghahanap ba? Sinabi ko naman sa'yo, mahirap hanapin ang mga taong ayaw magpahanap. Huwag mo akong paglaruan. Alam kong ikaw ang may gawa nito, ang sulat na ito. Narinig ko ang isang mahinang pagtawa sa kabilang linya. Ang sulat. Isang paalala lamang, Roberto. Ang buhay ay puno ng sorpresa. Hindi mo dapat pinagkakatiwalaan ang lahat, lalo na ang mga taong akala mo ay kilala mo. Pinutol niya ang tawag. Napakasakit. Ang bawat butil ng pag-asa na aking pinanghawakan ay gumuho sa isang kisap mata. Hindi lang ang pagkawala ni Isabel ang masakit, kundi ang katotohanan na nilinlang ako. Pinaglalaruan ako ng isang taong akala ko ay nakikiramay. Ang aking ego ay durog. Ang aking pagkatao ay tila ba'y nawalan ng halaga. Naramdaman ko ang init sa aking mga mata. Galit. Galit sa sarili ko. Galit kay Elena. At galit sa aking kapalaran. Nasaan ka, Isabel? Buhay ka pa ba? O isa ka na lamang bang anino na ginagamit ni Elena para sa kanyang malalim na paghihiganti? Bumalik ako sa mansyon. Ang aking kaluluwa ay puno ng bigat. Ang aking tahanan, na dating simbolo ng kapangyarihan at pag-ibig, ay ngayon ay isang malaking, malamig na kulungan. Lumakad ako sa sala, ang aking mga mata ay nakatitig sa mga mamahaling kagamitan, sa mga larawan namin ni Isabel. Ang lahat ay tila ba'y wawalwang kabuluhan ngayon. Bigla, isang matinding bugso ng galit ang bumalot sa akin. Kinuha ko ang isang vase na gawa sa mamahaling kristal at inihagis sa pader. Nabuo ito sa libu-libong piraso na animoy ang aking puso. Sunod-sunod, ang mga larawan sa dingding, ang mga kagamitan sa mesa. Binuhos ko ang aking galit, ang aking pighati, sa lahat ng bagay na nakikita ko. Napasandal ako sa sahig. Ang aking mga kamay ay duguan mula sa mga basag na bagay. Ang aking hininga ay mabigat. Ang aking mga luha ay dumadaloy ng walang tigil. Nawala ang lahat. Ang aking asawa, ang aking dangal,
Ang aking pag-asa. Walang natira. Ang aking cellphone ay nag-vibrate sa aking bulsa. Kinuha ko ito. Ang aking mga mata ay malabo. Isang mensahe mula kay Maya Soriano, ang serbidora. Ang taong pinagkakatiwalaan ko at pinagdududahan ko. Sir Roberto, nakasulat sa mensahe. Sa tingin ko po, alam ko kung nasaan siya. Ang mga salitang yon ay tila isang maliit na sinag ng liwanag sa gitna ng aking kadiliman. Isang maliit na tunog na nagbigay ng isang pahiwatig ng pag-asa. Ngunit pag-asa pa ba ito? O isa pang patibong? Hindi ko alam. Ngunit sa puntong ito, wala na akong mawawala. Kailangan kong sumugal. Ang ngiti ni Elena sa harap ng lumang gusali ay hindi maalis sa aking isipan. Ang kanyang mga mata, na puno ng isang kakaibang pagmamay-ari, ay nagsasabi sa akin na iyon ang tamang lugar. Iyon ang kulungan ni Ginang Isabel. Pagkatapos ng mensahe ko kay Sir Roberto, alam kong kailangan kong kumilos. Hindi ko maaaring hintayin ang kanyang reaksyon. Baka huli na ang lahat. Bumalik ako sa lumang gusali. Ngayon ay gabi na, at ang lugar ay mas tahimik, mas nakakatakot. Ang mga kalye ay walang tao. Ang mga ilaw ng poste ay mahina. Dahan-dahan akong lumapit sa pader. Sinisikap na huwag gumawa ng anumang ingay. Nagsimula akong maglakad sa paligid ng gusali. Hinahanap ang anumang posibleng pasukan. Ang mga bintana ay basag. Ang mga pinto ay may kalawang. Ngunit may isang bintana sa likod ng gusali na tila bukas ng bahagya, na animoy iniiwan ng sadyang bukas. Mayroong isang lumang puno sa tabi nito. Ang mga sanga ay lumalawig patungo sa bintana. Huminga ako ng malalim. Kailangan kong gawin ito. Maingat akong umakyat sa puno. Ang aking mga kamay ay kumakapit sa bawat sanga. Ang aking puso ay kumakabog ng malakas sa aking dibdib. Sa tuwing marinig ko ang isang tunog, tumitigil ako at nakikinig. Nang makalapit ako sa bintana, dahan-dahan kong sinilip ang loob. Madilim. Wala akong makita. Ngunit meron akong narinig. Isang mahinang tunog. Tila ba'y isang pag-ungol o isang hininga. Binuksan ko ang bintana ng mas malaki. Sinisikap na hindi gumawa ng ingay. Pumasok ako sa loob. Ang aking mga paa ay lumapag ng dahan-dahan sa sahig. Ang amoy ay mabigat. Amoy ng lumang alikabok at pagkakulong. Sinindihan ko ang flashlight ng aking cellphone. Ang ilaw ay sumilay sa isang malaking, halos walang laman na silid. Ang mga pader ay marumi, puno ng mga lumot at basag na pintura. Sa isang sulok, nakita ko ang isang lumang kutsyon at doon, nakaupo, ay isang babae. Si Ginang Isabel. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mukha ay payat at maputla. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, tila ba'y nawalan na ng pag-asa. Mayroong mga bakas ng luha sa kanyang pisngi. Nakaupo siya ng nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang mga tuhod. Hindi siya nakatali, ngunit ang kanyang presensya ay tila ba'y nakakulong sa isang di nakikitang rehas. Naramdaman ko ang isang matinding kurot sa aking puso. Siya nga, buhay siya. Ngunit ang kanyang kalagayan ay mas masahol pa sa inaakala ko. Tila ba'y kinuha na ang lahat ng pag-asa sa kanya. Kailangan kong gawin ang isang bagay. Ngunit paano? Kung lalapit ako, baka matakot siya. O baka may marinig. Biglang sumagi sa aking isipan ang mga bulaklak sa burol. Ang mga bulaklak na ginagamit ni Elena para panatilihin ang kanyang ilusyon. Nagkaroon ako ng ideya. Naalala ko na mayroong isang maliit na tindahan ng bulaklak sa tapat ng gusali. Madalas doon bumili ng mga bulaklak si Elena. Bumalik ako sa labas ng maingat at nagtago sa likod ng isang basurang lata. Nagmamasid sa tindahan. Hindi nagtagal. Isang lalaki ang lumabas mula sa tindahan. May dalang isang malaking buke ng puting rosas. Ito ang mga bulaklak na madalas ipinapadala ni Elena. Sinundan ko ang lalaki. Nagtatago sa mga anino.
Papunta siya sa lumang gusali. Nakita ko kung saan niya inilalagay ang mga bulaklak sa isang maliit na butas sa dingding na tila ba'y isang lihim na lagusan. Ang butas ay sapat lamang para sa isang maliit na kamay. Nang makabalik ang lalaki sa tindahan, lumapit ako sa butas. Pinagmasdan ko itong mabuti. Mayroong maliliit na bukas sa loob. Tila ba'y isang lumang sistema ng bentilasyon na nagkokonekta sa silid ni Ginang Isabel. Kinuha ko ang isang maliit na piraso ng papel at isang lapis. Kailangan kong magsulat ng isang bagay na magbibigay ng pag-asa, isang bagay na magpapaalala sa kanya na hindi siya nag-iisa. Huwag kang mawalan ng pag-asa, Ginang Isabel. May naghahanap sa'yo. Huwag kang susuko. Lumaban ka. Niyupi ko ang papel ng napakaliit at maingat kong isinilid sa butas na animoy isang lihim na mensahe sa isang bote. Umaasa ako na makakarating ito sa kanya. Umaasa ako na mababasa niya ito. Ngunit hindi sapat iyon. Kailangan kong siguraduhin na narinig ako ni Sir Roberto. Hindi na ako maaaring maghintay. Kinuha ko ang aking cellphone. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Nag-type ako ng mensahe kay Sir Roberto. Ang aking mga daliri ay mabilis. Sir Roberto, nahanap ko na po siya. Nasa lumang gusali sa dulo ng Mapasambwe Street, malapit po sa Dog Market. Nasa likod po, sa isang silid. Dali po, kailangan niya kayo. Ipinadala ko ang mensahe. Ang aking puso ay kumakabog ng malakas. Nagdasal ako na makarating ito sa kanya. Nagdasal ako na maniwala siya. Ngunit habang naghihintay ako, naramdaman ko ang isang kakaibang pagdududa. Paano kung hindi siya maniwala? Paano kung huli na ang lahat? Narinig ko ang mahinang tunog mula sa loob ng gusali, isang malungkot na tunog na nagpapaalala sa akin ng kawalan ng pag-asa ni Ginang Isabel. Kailangan kong kumilos. Kung hindi siya darating, ako mismo ang gagawa ng paraan para mailabas siya. Kahit na ito ay mapanganib. Kahit na ito ay maaaring magdulot ng sarili kong kapahamakan. Ang dilim ay tila ba'y gumagapang sa paligid. Ang mga anino ay sumasayaw sa paligid ko. Ang lumang gusali ay nanatiling tahimik, ngunit alam kong may isang buhay na naghihintay ng tulong sa loob. At ako, ang simpleng serbidora, ay magiging liwanag sa kanyang dilim. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang aking mata ay nakatitig sa lumang gusali, naghihintay ng anumang senyales. Ang aking puso ay kumakabog ng malakas, tila ba'y gustong kumawala mula sa aking dibdib. Ano kung hindi dumating si Sir Roberto? Ano kung naantala siya? Bigla, narinig ko ang sirena ng pulisya sa di kalayuan. Isang malaking busina ang bumangon at nakita ko ang ilang sasakyan ng pulisya na papalapit. At sa likuran nito, ang itim na sasakyan ni Sir Roberto. Dumating siya. Naramdaman ko ang isang malaking pagluwag sa aking dibdib. Ngunit ang kaba ay nanatili. Ano ang aming makikita sa loob? Mabilis na bumaba si Sir Roberto mula sa kanyang sasakyan. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa at pag-aalala. Ngunit ang pag-asa na yon ay mabilis na napalitan ng pagkabigla nang makita niya ang lumang gusali. Maya! Tawag niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nasaan siya? Tinuro ko ang bintana kung saan ako pumasok. Doon po, sir. Sa likod. Sa isang silid. Mabilis na kumilos ang mga pulis, sinira ang pinto at pumasok sa loob. Sumunod ako kay Sir Roberto. Ang aking mga yapak ay nagmamadali. Ang loob ng gusali ay madilim pa rin, ngunit ang mga ilaw ng flashlight ng pulisya ay nagbigay ng kaunting liwanag. Narinig ko ang mga tinig ng pulisya at pagkatapos ay isang malalim na ungol. Nakarating kami sa silid. Si Ginang Isabel ay nakaupo pa rin sa kutsyon. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ngunit hindi ito ang takot ng isang taong nakakita ng mga tagapagligtas. Ito ay takot ng isang taong nawalan na ng pag-asa. Isabel! Sigaw ni Sir Roberto. Lumapit sa kanya ng mabilis. Niyakap niya si Ginang Isabel
Ang kanyang mukha ay puno ng luha. Isabel, ako ito, si Roberto. Nahanap na kita. Ngunit si Ginang Isabel ay hindi gumalaw. Ang kanyang mga mata ay blangko, walang emosyon. Hindi siya yumakap pabalik. Hindi siya umiyak. Hindi siya tumugon. Para siyang isang manika, walang buhay. Isabel, mahal ko? Ulit ni Sir Roberto, ang kanyang boses ay basag. Lumapit ang isang doktor mula sa pulisya. Sinuri si Ginang Isabel. Ang kanyang mukha ay seryoso. Sir Almonte, tila po siya ay nasa matinding traumatic shock. May mga indikasyon din po ng posibleng paggamit ng sedatives. Ang kanyang isip ay tila ba'y naputol sa realidad. Ang mga salitang iyon ay tila ba'y isang malakas na suntok sa dibdib ni Sir Roberto. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding pagkabigla at kalungkutan. Binitiwan niya si Ginang Isabel at napaupo sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Narinig ko ang kanyang mahinang pag-ungol. Ang kanyang pag-asa ay durog. Naramdaman ko ang sakit sa aking puso. Ito ang pinakamasamang senaryo. Hindi lamang siya kinulong ni Elena. Sinira niya ang kanyang kaluluwa. Ang kanyang plano ay hindi lamang paghihiganti sa katawan, kundi sa isipan. Ang mga pulis ay nagsimulang maghanap ng ebidensya sa silid. Nakita ko ang isang maliit na basahan sa ilalim ng kutsyon. Ito ang basahan kung saan ko inilagay ang aking mensahe. Inangat ko ito. Walang laman. Nakita niya. Nabasa niya. Pero bakit wala siyang reaksyon? Bigla, habang papalabas kami sa gusali, ang mga kamera ng balita ay kumikislap. Nakita ko si Ginang Isabel na nakaupo sa stretcher. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Hindi niya alintana ang ingay, ang mga flash. Nang dumaan siya sa akin, ang kanyang mga mata ay biglang gumalaw. Hindi ito blanko. May isang maliit na kislap. At ang kanyang tingin ay direktang tumama sa akin. Hindi ito isang tingin ng pagkilala, kundi isang tingin ng pagtatanong. Tila ba'y may isang bagay na sinisikap niyang maalala. Pagkatapos, tulad ng isang kidlat, ang kislap ay nawala. Ang kanyang mga mata ay bumalik sa pagiging blanko. Ngunit ang maikling sandali na yon ay sapat na. Sapat na para malaman kung mayroon pa ring pag-asa. Sapat na para malaman kung mayroong bahagi sa kanya na nakakakita pa rin. Ngunit ano ang kailangan kong gawin? Ano ang kaya kong gawin? Ang sitwasyon ay mas komplikado kaysa sa akala ko. Ang aking puso ay puno ng bigat, ngunit mayroon pa ring isang maliit na apoy ng pag-asa na naglalabas ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang ospital ay puno ng malamig na puting ilaw at ang amoy ng disinfectant. Ngunit sa akin, ito ay isang impyerno. Si Isabel ay naroon, ngunit hindi siya ang aking Isabel. Ang kanyang mga mata ay nanatiling blangko, ang kanyang katawan ay payat, at ang kanyang kaluluwa ay tila ba'y nawawala. Napaupo ako sa tabi ng kanyang kama. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Malamig, walang reaksyon. Sinubukan kong kausapin siya, ikwento ang aming mga alaala, ang aming mga pangarap. Ngunit walang tugon. Ang tanging sagot ay ang patuloy na pagtibok ng makina na nakakabit sa kanya. Isabel, mahal ko. Bulong ko, ang aking boses ay gabasag. Pakiusap, bumalik ka. Bumalik ka sa akin. Ang aking dating kayabangan at kapangyarihan ay nawala na. Pinalitan ng isang matinding pakiramdam ng kawalan. Ang pera, ang koneksyon, ang lahat ng aking pinagmamalaki ay walang silbi ngayon. Hindi ko mabibili ang kanyang paggaling. Hindi ko maibabalik ang kanyang isipan. Pumasok si Maya Soriano sa silid. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ngayon, wala na akong makitang iba sa kanya maliban sa kabutihan at tapang. Siya ang naghanap sa Isabel. Siya ang nagbigay ng pag-asa. Ako, ang milyonaryo.
ay naligaw sa lambat ni Elena. Siya, ang simpleng serbidora, ang nakakita ng katotohanan. "Kumusta po siya, Sir Roberto?" tanong niya. Ang kanyang boses ay mahina. Umiling ako. Ang aking mga mata ay nakatitig kay Isabel. Wala pa rin. Blanko. Tila ba'y nawala na ang kanyang kaluluwa. Lumapit si Maya sa kama. Tumingin kay Isabel. Naramdaman ko ang isang kakaibang koneksyon sa pagitan nilang dalawa. Ang tingin ni Maya ay puno ng pag-unawa. "Sir Roberto," nagsimula si Maya, "mayroon po akong ginawa noon nung nagbabantay po ako sa lumang gusali bago po kayo dumating. Naglagay po ako ng mga mensahe para kay Ginang Isabel." Kumunot ang noo ko. "Mga mensahe? Saan?" "Sa mga bulaklak po. Alam kong nagpapadala si Elena ng mga bulaklak doon para mapanatili ang ilusyon na patay na si Ginang Isabel. Nilagyan ko po ng maliliit na papel ang mga bulaklak na may mga salitang nagbibigay ng pag-asa. Umaasa po ako na makikita niya. Ang mga salitang iyon ay tila ba'y isang maliit na sinag ng liwanag sa gitna ng aking kadiliman. Mga mensahe ng pag-asa mula kay Maya. Hindi ko na kailanman inisip ang ganitong klaseng kabutihan. Naramdaman ko ang init na bumabalot sa aking mga mata. "Ginawa mo yon para sa kanya?" tanong ko. Ang aking boses ay nanginginig. "Kahit na pinagdududahan kita?" Tumango si Maya. "Naramdaman ko po na kailangan niya ng tulong, sir. At alam ko po na mayroon pa ring pag-asa." Hindi ko napigilan ang aking mga luha. Ang huling 4 na araw ay tila isang walang katapusang bangungot. Ngunit ang mga salita ni Maya, ang kanyang kabutihan, ay tila ba'y nagbigay sa akin ng lakas. "Anong mga mensahe ang isinulat mo?" tanong ko, humihinga ng malalim. Isinulat ko po, "Huwag kang mawalan ng pag-asa. May naghahanap sa'yo. Huwag kang susuko. Lumaban ka." Paulit-ulit po, sa bawat bulaklak. Binigkas ko ang mga salitang yon at tila ba'y mayroon akong naramdaman na kakaiba. Lumapit ako kay Isabel, hinawakan ang kanyang kamay at binigkas ang mga salita ng mahina. "Isabel, huwag kang mawalan ng pag-asa. May naghahanap sa'yo. Huwag kang susuko. Lumaban ka." Walang reaksyon, ngunit nagpatuloy ako. Paulit-ulit, binigkas ko ang mga salita ni Maya na animoy isang mantra, isang panalangin. Maya ay nakaupo sa tabi namin, tahimik. Ngunit ang kanyang presensya ay tila ba'y nagbibigay ng lakas. Pagkaraan ng halos isang owa, habang binibigkas ko ang mga salita, may nangyari. Isang bahagyang kurba sa gilid ng labi ni Isabel. Isang napakaliit na paggalaw ng kanyang daliri sa aking kamay. Napatigil ako. "Isabel?" Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang gumalaw, tumingin sa akin. At sa kauna-unahang pagkakataon, meron akong nakitang emosyon. Hindi pa rin ito ganap na pagkilala, ngunit merong pagtatanong. Isang kislap ng liwanag sa kanyang kadiliman. "Huwag kang mawalan ng pag-asa." Bulong ko muli. Ang aking boses ay puno ng pag-asa. Bigla, ang kanyang daliri ay mahigpit na kumapit sa aking kamay. At isang salita ang lumabas sa kanyang bibig. Mahina, ngunit malinaw. "Maya." Ang salitang yon ay tila ba'y isang napakagandang awit sa aking pandinig. Hindi ako, kundi si Maya. Ang babaeng nagbigay sa kanya ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Ang babaeng hindi ko pinaniwalaan. Ang babaeng nagpakita sa akin ng tunay na kahulugan ng kabutihan. Tumingin ako kay Maya. Ang aking mga mata ay puno ng luha at pasasalamat. Ang kanyang mukha ay puno rin ng pagkabigla at pag-asa. Ito ay isang himala. Isang himala na dinala ng isang simpleng serbidora at ng kanyang puso. Ang dilim ay mabigat, matagal. Tila ba'y isang malalim na balon na walang katapusan. Ang tanging liwanag na aking nakikita ay ang malabo at nagbabagong mga anino. Nasaan ako? Sino ako? Ang mga tanong na ito ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan.
Ngunit wala akong sagot. Ang sakit. Ito ang tanging bagay na malinaw kong naramdaman. Hindi ito sakit ng katawan, kundi sakit ng kaluluwa. Isang pakiramdam ng pagkawala, ng pagkadurog. Ang bawat hininga ay tila isang paglaban. Ngunit merong isang tunog, isang paulit-ulit na tunog, isang tinig. Huwag kang mawalan ng pag-asa. May naghahanap sa'yo. Huwag kang susuko. Lumaban ka. Sa una, ito ay tila isang bulong lamang, isang aling-awngaw sa hangin. Ngunit dahan-dahan, ang mga salitang iyon ay naging mas malinaw, mas matatag. Tila ba'y isang kamay na humahawak sa akin, na sinisikap akong hilahin mula sa kailaliman. Maya, iyan ang pangalang narinig ko. Isang pangalan na naging simbolo ng liwanag sa aking kadiliman. Sa tuwing marinig ko ang mga salitang iyon, mayroong isang maliit na kislap ng pag-asa sa aking puso. Ngayon, narito ako sa ospital. Ang mga ilaw ay mas maliwanag, ang mga tinig ay mas malinaw. Si Roberto ay nasa tabi ko. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ngunit mayroong isang bahagi sa akin na hindi pa rin makakonekta. Ang aking isipan ay tila ba'y isang basag na salamin. Ang mga piraso ay nakakalat. Ngunit si Maya, ang kanyang presensya, ang kanyang tinig, ito ang tanging bagay na tila ba'y nagbibigay ng kaunting kahulugan. Huwag kang mawala ng pag-asa, Ginang Isabel, sabi ni Maya. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan. Ang mga salitang iyon ay nagdala ng isang alon ng emosyon sa akin. Luha. Hindi ko alam kung bakit ako umiiyak, ngunit ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Ito ay mga luha ng kalungkutan, ngunit mayroon din itong bahid ng kaligayahan. Dahan-dahan, nagsimula akong magkwento. Hindi ito madali. Ang bawat salita ay tila isang matinding laban. Ngunit si Roberto at Maya ay nakinig. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-unawa. Ikinuwento ko ang tungkol sa paghihiganti ni Elena, ang kanyang pagiging tuso, ang kanyang mga laro sa isipan, ang kanyang mga pilit na pagpapaniwala sa akin na walang sino man ang naghahanap sa akin, na wala akong halaga, ang kanyang mga paggamit ng mga gamot na nagpalito sa aking isipan. Ngunit sa gitna ng lahat ng kadiliman, ang mga mensahe ni Maya ay naging aking sandigan. Maya, sabi ko, ang aking boses ay mahina. Ang mga mensahe mo, iyon ang nagpanatili sa akin. Iyon ang nagbigay sa akin ng lakas para lumaban. Nakita ko ang luha sa mga mata ni Maya. Yumakap siya sa akin at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ko ang init ng isang tunay na yakap. Ngunit may isa pang bagay na sumagi sa aking isipan. Isang alaala na matagal nang nakatago sa isang sulok ng aking isip. Roberto, nagsimula ako. Ang aking boses ay nanginginig. Naalala mo ba? Ang maliit na charity project para sa mga kababaihan? Yung pondo para sa mga biktima ng pang-aabuso? Kumunot ang noo ni Roberto. Oo, naaalala ko. Hindi mo ito pinag-uusapan. Bakit? Nang malaman kong nag-umpisa ang pamilya ni Maya ng isang maliit na charity para sa mga kababaihan, nagpadala ako ng donasyon. Lihim, ayaw kong ipaalam sa publiko. Naramdaman ko na kailangan nila ng tulong. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng pagkabigla kay Roberto. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ginawa mo yon, Isabel. Hindi mo sinabi sa akin. Umiling ako. Maraming bagay akong hindi sinasabi, Roberto. Akala ko, mas maganda kung mananatili itong lihim. Ngunit ang pondo na yon, para sa mga kababaihan na kailangan ng pag-asa, tulad ko ngayon. Tumingin ako kay Maya at nakita ko ang kanyang mga mata na puno ng pagkabigla at pag-unawa. Ang koneksyon, ito ay naroon na noon pa man. Ang pagiging sensitibo ni Maya sa aking kalagayan, ang kanyang pagiging handang tumulong, ay hindi lamang nagmula sa kanyang kabaitan. Ito ay mula sa isang hindi nakikitang ugnayan na nabuo sa paglipas ng panahon.
Niyakap ako ni Roberto. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Patawarin mo ako, Isabel. Hindi kita lubos na nakilala. Ngunit sa mga mata ni Maya, nakita ko ang isang bagong liwanag. Hindi ito ang liwanag ng isang serbidora, kundi ang liwanag ng isang kaibigan, isang kakampi. Gusto kong tulungan ang mga kababaihan, Roberto, sabi ko. Ang aking boses ay mas malakas na ngayon, puno ng isang bagong pagpapasiya. Gusto kong ibahagi ang aking kwento. Gusto kong maging pag-asa para sa kanila. Gusto kong gawing lakas ang sakit na ito. Ang aking kaluluwa ay unti-unting gumagaling. Ang kadiliman ay dahan-dahang lumisan. At ang liwanag ng pag-asa ay nagsisimulang sumikat sa aking puso. Ito ay hindi ang pagtatapos, kundi ang simula. Ang simula ng aking paggaling at ang simula ng aking bagong layunin. Ang pag-amin ni Isabel tungkol sa mga mensahe ni Maya at ang sikreto niya tungkol sa charity project ay tila ba'y yelo na, unti-unting lumulusaw sa pader na itinayo ko sa aking puso. Ang aking mundo, na matagal nang nakatuon sa yaman at kapangyarihan, ay dahan-dahang nagbabago. Ang pag-asa ni Isabel ay tila isang liwanag na nagpatanto sa akin ng aking mga pagkakamali. Hindi nagtagal, nahuli si Elena Vergara. Ang mga ebidensya ay hindi maitatanggi. Ang kanyang mga ginawang pekeng tawag, ang mga pekeng manhwas, ang mga gamot na ibinibigay niya kay Isabel, at ang mga CCTV footage mula sa mga tindahan ng bulaklak na nagpapatunay na siya ang nag-utos sa paglalagay ng mga ito sa lumang gusali. Sa wakas, makakatanggap siya ng hustisya. Naisipan kong bisitahin si Elena sa kulungan. Ang silid ay malamig, at ang hangin ay puno ng matinding lamig at amoy ng pagkakulong. Si Elena ay nakaupo sa isang silya. Ang kanyang mukha ay payat. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Nawala na ang kanyang kayabangan, pinalitan ng isang matinding pagkatalo. Bakit, Elena? Tanong ko. Ang aking boses ay kalmado, walang galit. Bakit mo ginawa ito? Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pait. Para makuha ang lahat ng kinuha ni Isabel sa akin, Roberto. Ang aking dignidad, ang aking pamilya, ang aking pangalan. Sinira niya ang aking buhay. Sinira mo ang sarili mong buhay, Elena. Sabi ko, dahil sa iyong pagiging tuso. At ang paghihiganti ay hindi kailanman nagbibigay ng kapayapaan. Tanging pagkasira lamang. Hindi siya sumagot. Alam kong wala nang magbabago. Ang kanyang paglalakbay ay patungo sa pagbabayad sala. Ngunit sa kanyang mukha, nakita ko ang isang bakas ng kalungkutan na animoy nag-iiwan ng isang masakit na bakas sa aking puso. Pagkatapos ng pagbisita kay Elena, nagpunta ako kay Maya. Nakaupo siya sa isang waiting area ng ospital, binabasa ang isang lumang libro. Maya? Tawag ko at lumingon siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Sir Roberto? Sabi niya. Tumayo. Gusto kong humingi ng tawad. Sabi ko. Ang aking boses ay nanginginig. Patawarin mo ako sa aking mga pagdududa, sa aking kayabangan, sa paghusga ko sa iyo batay sa iyong estado sa buhay. Ikaw ang nagligtas kay Isabel. Ikaw ang nagbigay sa kanya ng pag-asa. Wala akong maisip na paraan para pasalamatan ka. Umiling siya. Hindi po kailangan, Sir Roberto. Ginawa ko lang po ang tama. Ang importante po ay ligtas na si Ginang Isabel. Ngunit alam ko na masigit pa roon. Ginawa niya ito dahil sa kabutihan ng kanyang puso, hindi dahil sa anumang gantimpala. Niyakap ko siya, isang yakap na puno ng tunay na pasasalamat. Ngayon, ang aking mga mata ay nakatuon kay Isabel. Dahan-dahan siyang gumagaling. Ang kanyang mga mata ay may buhay na muli. At ang kanyang nanangiti ay bumalik. Ngunit merong isang bagay na nagbago. Hindi na siya ang dating Isabel. Mas malalim siya, mas sensitibo, mas matatag. Sa tulong ko,
Nagsimula siyang magplano ng kanyang pangarap, isang support group para sa mga kababaihan na nakaranas ng trauma at mental abuse. Ginamit ko ang aking mga koneksyon at yaman para tulungan siya. Hindi na ito tungkol sa akin o sa aming pangalan. Ito ay tungkol sa pagtulong sa iba, sa pagbibigay ng pag-asa. Roberto, sabi niya isang araw, habang nakaupo kami sa labas ng balkonahe ng ospital, salamat sa lahat. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Hindi ako ang dapat pasalamatan, Isabel. Ikaw ang lumaban. At si Maya. Ngumiti siya, ngunit merong isang bahid ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Maraming nagbago, Roberto. Hindi na ako ang dating Isabel. Ang mga sugat, malalim. Naramdaman ko ang kanyang mga salita. Ang kanyang mga sugat ay hindi lamang pisikal, kundi emosyonal din. Ang kanyang tiwala ay nabasag. Ang kanyang kaluluwa ay nadurog. Alam kong kailangan ng oras para gumaling ang lahat ng yon. At alam ko na ang aming paglalakbay bilang mag-asawa ay nagsisimula pa lamang. Hindi na ito ang fairy tale na akala ko. Ito ay isang tunay na paglalakbay, puno ng paggaling, pag-unawa, at muling pagtatayo ng tiwala. Hinalikan ko siya sa noo, isang halik na puno ng pag-ibig at pag-asa. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang uri ng paglayo na tila ba'y mayroon pa ring isang bahagi ng kanyang sarili na hindi ko maabot. Ang aking puso ay kumirot. Alam kong mahaba pa ang aming daan. Ang bawat hininga ay tila isang bagong simula. Ang aking mga sugat ay dahan-dahang naghihilom, hindi lamang ang pisikal, kundi pati na rin ang emosyonal. Ang dilim ay lumisan na, at ang liwanag ng araw ay tila ba'y mas maliwanag kaysa dati. Hindi na ako ang dating Isabel Almonte, ang asawa ng isang milyonaryo na abala sa pagpapanatili ng kanyang imahe. Ngayon, ako ay si Isabel, isang babaeng muling nabuhay mula sa abo. Ang araw na yon ay espesyal. Ito ang araw ng unang pagpupulong ng aming support group, ang Silungan ng Pag-asa. Ang lugar ay isang maliit na bahay na binago namin upang maging isang kanlungan para sa mga kababaihang nakaranas ng matinding trauma at mental abuse. Mayroong mga bulaklak sa bawat sulok at ang hangin ay puno ng amoy ng sariwang kape at pag-asa. Nakaupo ako sa gitna ng silid, napapalibutan ng mga kababaihan na may iba't ibang kwento. Ang ilan ay may malalim na sugat, ang ilan ay may sariwang sakit. Ngunit sa kanilang mga mata, nakita ko ang isang bagay na pamilyar sa akin, ang paghahanap ng pag-asa. Huminga ako ng malalim at nagsimulang magsalita. Noon, akala ko na wala na ang lahat sa akin. Sabi ko, ang aking boses ay malinaw at matatag. Nawala ang aking kalayaan, ang aking tiwala, ang aking pagkatao. Pakiramdam ko, namatay na ako, kahit na humihinga pa. Nakita ko ang ilang ulo na tumango. Alam nila ang pakiramdam. Ngunit sa gitna ng kadiliman, mayroon akong nakita. Nagpatuloy ako. Isang maliit na sinag ng liwanag. Isang mensahe na ibinigay ng isang taong hindi ko inasahan. Lumingon ako sa isang sulok ng silid at doon nakaupo si Maya Soriano. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-unawa at ngiti. Nagkatitigan kami at nagbigay ako sa kanya ng isang maliit na pagtango, isang tahimik na pasasalamat. Siya ang aking anghel. Ang mga mensahe na yon, sabi ko, ay nagpanatili sa akin. Nagpaalala sa akin na mayroon pang pag-asa. Nagpaalala sa akin na mayroong nagmamahal at naghahanap sa akin. At dahil doon, lumaban ako. Ikinuwento ko ang aking buong kwento. Ang pagiging biktima ni Elena, ang kanyang mga pagtatangka na sirain ang aking isipan, at ang aking paggaling. Hindi ko itago ang aking mga kahinaan, ang aking mga sugat. Dahil alam kong ang mga sugat na yon ay hindi nagpapahina sa akin, ginagawa nila akong mas malakas. Ngayon,
Ang aking mga sugat ay hindi na mga bakas ng sakit, sabi ko. Ang aking boses ay puno ng emosyon, kundi mga marka ng aking paglaban. Ito ang aking lakas. Ito ang aking pag-asa. Nakita ko ang mga luha sa mga mata ng ibang kababaihan, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pag-asa. Kaya narito tayo ngayon, sabi ko, para maging silungan ng pag-asa para sa isa't isa, para malaman na hindi tayo nag-iisa, na ang bawat isa sa atin ay may lakas para lumaban, at na ang sakit ay maaring maging isang binhi ng pag-asa. Ang aking talumpati ay nagtapos, at isang malakas na palakpakan ang pumailan lang sa silid. Ang aking puso ay puno ng kagalakan. Lumapit sa akin si Roberto. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki at pagmamahal. Ngayon, ang kanyang pag-ibig ay hindi na nakatuon sa aking imahe, kundi sa aking buong pagkatao. Hinawakan niya ang aking kamay at nagbigay siya sa akin ng isang ngiti. Isang ngiti na puno ng pangako. Alam kong mahaba pa ang aming paglalakbay. Ngunit ngayon, mayroon kaming pag-asa. Ngunit ang huling salita na kailangan kong sabihin ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa aking sarili at para sa bawat babaeng nakikinig. Tumingin ako sa paligid. Ang aking mga mata ay nakatuon sa bawat mukha sa silid at pagkatapos ay sa bukas na pintuan kung saan ang liwanag ng araw ay pumapasok. Noon, akala ko na wala na ang lahat. Sabi ko, ang aking boses ay puno ng kalmado at pag-asa. Ngunit, natuklasan ko na ang sakit ay maaari ring mamukadkad upang maging pag-asa. Ang mga salitang iyon ay tila ba'y isang huling hininga, isang huling pag-asa. Ang araw ay sumisikat sa aming lahat. At alam kong ang aming kwento ay nagsisimula pa lamang. Ang kwento ng paggaling, ng pag-asa, at ng muling pagsilang. At dito nagtatapos ang kwento nina Isabel, Roberto, at Maya. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik, sa paglaan ng inyong oras upang pakinggan ang bawat kabanata ng aming kwento. Ang bawat sandali ng inyong pakikinig ay isang malaking inspirasyon para sa amin na patuloy na bumuo ng mga istoryang maghahatid ng iba't ibang emosyon. Bilang inyong manunulat, lubos akong nagagalak at nagpapasalamat sa inyong paglalakbay na ito kasama namin. Ang pagbuo ng kwentong ito ay isang emosyonal na paglalakbay. Mula sa mga hindi inaasahang pagliko, sa bawat luha at pagtawa ng mga karakter, hanggang sa mga aral na nais nating ibahagi, ang bawat salita ay isinulat ng may pagmamahal at pag-asa. Nais kong ipadama sa inyo ang bawat pagkabigla, ang bawat kurot sa puso, at ang muling pagbangon na naranasan nina Isabel, Roberto, at lalo na ni Maya. Sana ay naihatid namin ang mensahe na kahit sa pinakamadilim na sandali, mayroong pag-asa na laging naghihintay na umusbong, na ang kapatawaran ay hindi lamang para sa iba, kundi pati na rin sa ating sarili, at na ang tunay na pag-ibig, malasakit at tiwala ay ang pinakamatibay na pundasyon sa bawat relasyon at sa buhay mismo. Ang bawat sugat ay maaaring maging simula ng isang bagong lakas. Muli, taos-puso ang aming pasasalamat. Naway ang kwentong ito ay nag-iwan ng isang bakas sa inyong puso. Kung meron kayong mga saloobin o anumang nais ibahagi tungkol sa kwento, malugod namin itong tatanggapin sa comment section. Hanggang sa susunod na kwento, ingat po kayong lahat.